I was really confident naman sa naging serbisyo ng aming opisina. We really worked hard. In the words of Mayor Vico nga, ito talaga yung whole alignment, kumbaga, dun sa kanyang vision, sa kanyang gustong gawin dito sa lungsod. Sa bawat halalan, hindi lamang bagong mandato ang ibinibigay ng taong bayan. Ito rin ay kumpirmasyon ng tiwala at panibagong pagkakataon para sa mga pinunong nagnanais maglingkod. Sa Pasig, isang panibagong yugto ng pamumuno ang magsisimula sa pag-upo ng ika-12 sangguniang panglungsod. Lahat nagmula sa iisang hanay ang giting ng Pasig. Kabilang sa mga magbabalik sa pwesto si Konsehal Kiko Rustia na muling pinagkatiwalaan ng mamamayan. Ipinahayag niya ang taus-pusong pasasalamat at ang hangarin na mas paghusayin pa ang kanyang trabaho sa ikalawang termino. Bitbit niya ang mga aral at karanasan mula sa unang termino kasama ang 11th Council na nagsilbing pundasyon ng kanyang paglilingkod. 11 Sanggunian for me, sobrang memorable. Ito yung una ko eh. Ito yung, sabi nga nila, first love mo, hindi mo malilimutan, di ba? So, syempre, yung 11 Sanggunian, yan yung first love council ko eh. Pero I know naman yung mga lessons na natutunan ko, madadala ko dito sa pangalawang termino ko. And I think habang buhay yun. Maraming salamat sa lahat po ng nagtiwala at patuloy na nagsuporta po sa atin, sa ating munting opisina, sa aming mag-asawa ni Cams. We really appreciate and we're very thankful dito sa pangalawang termino na binigay niyo po sa amin. And patuloy po namin gagawin ang aming mga trabaho ng mabuti, ng marangal, ng tapat po, with honesty, with integrity po. Hindi po namin magagawa ito kundi dahil po sa inyo at maasa po kami na patuloy po tayo magtutulungan, patuloy po tayo mag-uusap-usap at patuloy nyo rin po kaming gagabayan, lalong-lalo na po ako dahil ako po ay representante lang ninyo sa konseho. Representante po ako nyo sa mga programa na gusto nyong mangyari dito sa lungsod natin. Boses nyo po ako dito sa loob ng konseho at kailangan ko po kayo. Hindi po nagtatapos sa pagkakaupo ng pangalawang termino. Kailangan po patuloy ang tulungan natin. And I look forward to this continuation of our service here in Pasig City. Para kay Rustia, hindi simpleng pagkapanalo ang tinanggap, kundi isang misyon. Isang malinaw na layunin ang tila inilaan sa kanya ngayon. So I'm just thankful na nabigyan ako ng pangalawang pagkakataon dito sa second term natin. And I think sa ngayon, ito yung pinakamalaking purpose natin. Kaya binigay ni God, kaya binigay ng taong bayan sa atin. Kasi sa moment na to, ito yung mission ko. Hindi naman natin masasabi after na second term kung bibigyan ba tayo ng isang chance. Pero sa ngayon, alam natin, ito yung mission natin. Kasi ito yung binigay ng taong bayan, ito yung binigay ni God. Sa gitna ng kampanya na natili siyang panatag, alam niyang hindi na sayang ang mga nagdaang taon at may trabahong naipakita. I was really confident naman sa naging serbisyo ng aming opisina. We really worked hard, hindi lang dun sa mga programa na alinsunod sa nakatakdang trabaho ko, kundi other activities, other programs na binababa natin. Alam ko na we did our best. Siyempre, sinurrender ko kay Lord, sinurrender ko rin sa taong bayan. Kung karapat-dapat pa rin ba kung bigyan ng pangalawang pagkakataon. Ang pagkatalo is a matter of perspective eh. Talo ka kung isang direction lang ang tingin. Kung makuha ko yan, panalo ko. Pag hindi ko makuha yan, talo ko. Hindi ako ganun mag-isip kasi. Kung hindi man ako pinalad at the same reason as nung hindi ako pinalad nung 2016 at nung 2019, I've always believed na may ibang rason kaya hindi ako pinalad. Hindi ko makikonsider na pagkatalo yon. Ako lang po to. May ibang purpose akong kailangang gawin nung panahon na yon. Whether it was becoming more present sa mga anak ko maliliit at that time, or nung pandemic na naging volunteer ako, hindi man ako nanalong konsehal, there was a bigger purpose than being elected during that time for me. And para sa akin, hindi talo yun. Yun yung binigay sa akin mission ni Lord at that time. And until ng 2022 na pinanalo na tayo ng taong bayan, binigay na sa atin ni Lord yung pagkakataong maglingkod. In life kasi I always believe that you should always look for the silver lining. Yeah. When you don't get something
that you've been working on or something that you've been expecting, hindi ibig sabihin tapos na ang lahat. Maybe sa umpisa, hindi mo makikita yon, pero merong mas malalim na dahilan doon. At baka mas malaki pa yon kesa doon sa unang naging mission mo dapat. Ngayon, puno siya ng sigla at pananabik sa pagpasok ng bagong konseho. Ayon sa kanya, may malinaw na pagkakahanay ng mga layunin sa pagitan ng konseho at ng pamunuan ni Mayor Vico Soto. Isang vision, isang grupo, iisang direksyon. It's gonna be something different din naman ngayon. In the words of Mayor Vico nga, ito talaga yung whole alignment, kumbaga, dun sa kanyang vision, sa kanyang gustong gawin dito sa lungsod. New minds that will, introduce new ideas dito sa atin. Mas magiging streamlined yung magiging programa natin, mas magiging aligned. Not that di natin nagawa to with the previous 11 sanggunian. Pero I think mas madadagdagan lang. Sa lahat ng bagay, it's very advantageous dahil since magkakasama kayo na sa team, magkakaiba man yung personalities nyo, mas basan nyo na yung galaw ng isa't isa, mas meron na kayong symmetry. Exciting din for me, syempre, na ito naman, this time, ma-experience ko naman for my second term na buo talaga yung team. Lagi nyo pong aasahan sa abot na mga kaya ang giting councilors nyo, si Mayor Vico, si Kong Roman, si Vice Dodot, handang tumulong ang aming mga opisina sa abot ng aming makakaya. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.